Okay. Okay. How are you guys? Kamusta po kayo? Yan. Okay. Hello. Oy, mga unang commenter. Si Ark. Hello, Ark. Yan. Yan. Oy, nandito rin. Si Sweet Potato. Sweet Potato. Yan. Hindi potato, potato. So, ang topic natin mga kaibigan ay ito ang topic natin. No? Si Secretary Boying Rimulya, mga kaibigan, no? Pabor ang mga oposisyon. Pabor ang mga oposisyon dito sa appointment kay Secretary Boying Rimulya as the new ombudsman. So, pabor po ang mga oposisyon. Ang mga umiiyak lang po ay ang mga DDS, no? So, DDS lang po ang umiiyak, no? Pero ang mga opposition po, ang mga opposition po ng mga legit, no? Yung mga liberal party, yung mga dilawan, mga kakamping, sila po ay pabor, no? Dito po sa talaga dito kay Secretary Boying Rimulya as the new ombudsman. So pag-uusapan natin yan mga kaibigan at syempre pagsasabihin natin na pabor ang mga oposisyon, magbibigay tayo syempre ng resibo. At saka dito mga kaibigan, ipapaliwanag natin kung bakit fit, no? Etong si Secretary Boying Rimulya na maging ombudsman, kung bakit siya qualified at kung bakit siya fit sa pagiging ombudsman. Kung kayo ay isang DDS na hindi pabor, so makinig kayo ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit pabor, kung bakit fit siya, no? Fit sa pagiging ombudsman. Puntos por puntos. Tama ba yun? Point by point, no? Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit po qualified at fit na fit itong si Secretary Boying Rimulya na maging ombudsman. Okay, so paliwanag natin yan guys, no? Lalong-lalo na sa mga DDS na hindi pa nakakaintindi, no? So, ito po mga kaibigan, no? Relax lang kayo mga DDS, no? Papaliwanag natin yan. Okay, so ito po. Yan. Ito pong si Secretary Boying Rimulya, no? Nung mga nakakaraang araw ay talaga namang ginawa lahat ng mga DDS, including si Aimee, ginawa nilang lahat yung pagharang, no, sa appointment ni Secretary Boying Rimulya. At sabi nga ni Aimee, mga kaibigan, galing sa kanyang bibig, no? Gagawin daw niya lahat ng pagharang. Haharangin daw niya ang appointment ni Boying Rimulya para ito ay hindi maging ombudsman. Unang-una sa lahat, saan ba nanggagaling itong sinasabi ni Aimee na to na disgusto at bakit niya gustong-gustong harangin si Secretary Boying Rimulya? Unang-una mga kaibigan, alam naman natin siguro, no, ang participation ni Secretary Boying Rimulya sa pagdadala kay Rodrigo Duterte sa The Hague. Si Secretary Boying Rimulya ang nagbigay ng clearance, no, patungkol sa pag-aresto, no, dito kay dating Pangulong Duterte. So in short mga kaibigan, nangyari po yan sa panahon ni Boying Rimulya bilang isang DOJ Secretary. Remember, siya po yung isa siya, no? Pangunahin, primary po siya na kinasuhan dito ni Aimee, no? Sa pagpa-file ni Aimee ng kaso dahil kinidnap daw si dating Pangulong Duterte. So, kinasuhan po si Boying Rimulya at saka yung mga iba pa, no, na kasama din po sa yung sa pag-aaresto, no, katulad nilang ni DILG Secretary John Vic Rimulya, katulad na lang ni
dating PNP chief, Torre, no? So sila po yung mga kinasuhan. At saka yung Jean Fajardo, no? Mga kinasuhan. Pero ang pangunahin ay si SOJ Remulla kasi siya nga yung DOJ Secretary during that time. Without his clearance, hindi po maaaresto si dating Pangulong Duterte. So yan po mga kaibigan, kinasuhan ni Imee. At nung ang kaso na isinampa ni Imee ay dinismiss, kinasuhan ulit niya. At nung hindi umubra, kinasuhan ni Baste. So, madami pa, no? Kinasuhan nila, pinaulanan nila ng patong-patong na kaso itong si Secretary Boyeng Remulla patungkol doon daw sa pagkidnap di umano. Na alam naman natin na walang merito. No merit, mga kaibigan, dahil hindi naman talaga siya kinidnap. At yung ginawa na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte ay isang legit na pag-aresto. Legitimate, guys, no? Na kahit ang ating Korte Suprema ay hindi nag-oppose, no? Dahil alam naman ng Korte Suprema na yan ay legit, na ang Korte Suprema mismo noong 2021 ay naglabas ng kanilang mensahe, no? Sa pamahalaan ni Duterte na kahit na ang Duterte administration ay kumalas sa ICC, ay hindi pa rin mawawala ang obligasyon ng Pilipinas sa ICC. Dahil ang ICC ay may jurisdiction pa rin doon sa mga taon na kung saan nag-imbestiga ang ICC doon sa 2011 up to 2019 sa panahon na hindi pa tayo kumakalas sa ICC. So mismo ang Korte Suprema in-acknowledge yan na ang Pilipinas ay merong obligasyon na makipagtulungan sa ICC. Kaya nung nag-file ng TRO, itong si Bato de la Rosa, habang nagaganap yung pag-aaresto kay Duterte, ay ang Korte Suprema ay hindi sila pinanigan. Hindi naglabas ng TRO ang Korte Suprema para pigilan ang pag-aresto kay Duterte dahil alam ng Korte Suprema na ito ay legal na pag-aresto at hindi pagkikidnap. So meaning to say, lahat ng binato nila kay SOJ Boyeng Remulla ay binasura dahil nga legal at hindi kidnapping ang ginawa kay dating Pangulong Duterte. So ngayon, eto na mga kaibigan, no? Eto na. Sabi ni Jinx, walang TRO lumabas, nag-fake news pa sila. Correct. Natandaan nyo, during the time na sinasabi nitong si Jimmy Bondoc, lawyer pa naman yan, ang sinasabi niya na naglabas na daw ng TRO ang Korte Suprema na itigil daw ang pag-aresto dito kay dating Pangulong Duterte. Na nung chinek ngayon nila kung totoo. Guys, hindi pala totoo. At di ba nagalit noon ang Korte Suprema dahil bakit pati sila ay binibiktima ng fake news. Sinabi na naglabas daw sila ng TRO para pigilan ang pag-aresto, gayong hindi naman nila ginawa. Make sense? So dahil nga sa desperado na ang mga Duterte, ginawa nila yan para lang mapigilan ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. No? So mabalik po tayo kay Secretary Boyeng Remulla. So yan na nga mga kaibigan. Sa kabila ng patong-patong na kinakaso nila ng mga DDS, no? Kay Secretary Boyeng Remulla ay ibinasura kasi nga walang merito. No merit. Walang makita na probable cause, as in wala. So binasura lahat at binigyan siya ng clearance ngayon. So cleared na siya, wala na siyang kaso. At siya mga kaibigan ay nasama siya sa shortlist ng mga ombudsman na mga kandidato para sa ombudsman, no? So nasama siya sa shortlist. At hindi po siya napigilan, no, na ma-appoint ng ating Pangulong Marcos. Kaya talaga namang si Imee mga kaibigan ay naalala nyo, naglabas siya ng statement na meron pa siyang padasal-dasal na Lord, tulungan niyo po ang Pilipinas, ganito ganyan. My God, nakuha pang magdasal-dasal ang ipokrita.
'Di ba? Na kung titingnan natin, ayaw lang naman niya kay Boying Rimulya dahil alam niya na si SOJ Boying Rimulya ay hindi sasantuhin ang mga Duterte. 'Di ba? Alam niya na hindi sila ma-spare sa pamumuno, no, pagiging ombudsman ni Boying Rimulya. So, yung mga kaibigan i-establish muna natin ngayon ano ba ang nangyari sa panahon ni Martires, Ombudsman Martires, na appointee ni Digong. Sa panahon lang naman ni Martires, mga kaibigan, nung kinakasuhan ng NBI si Sara dahil sa kanyang pagtitret kay PBBM, kay Ed Elisa at kay Romualdez, sinabi lang naman ni Martires na wala naman daw siyang nakikita na mali. Wala naman daw siyang nakikita na magiging kaso. Kasi ano lang naman daw yun hindi naman daw yun talagang threat, parang ano lang naman daw yun. Alam niyo na, kitang-kita natin yung pagtatanggol kay Sara Duterte. Guys, sa panahon din ni Martires, wala namang nakakasuhan at wala na po prosecute na mga maka-Duterte. Kasi tila siya naging ombudsman para protektahan ang mga Duterte. Guys, nandyan ang kaso, no? Pati ni Pulong Duterte, pero tinulugan. Nandyan ang kaso ng mga drug smuggling, nandyan ang kaso ng mga plunder, pero tinulugan at hindi inasikaso. Nandyan ang kaso ng mga confidential funds, lahat yan pero tinulugan. Hindi inasikaso, as in wala. At sa panahon din ni Martires, na sinasabi niya na ang SALN ay huwag isa publiko. Tingnan mo ombudsman, supposed to be siya dapat nagbabantay sa sa mga government official para maging transparent. Pero ano sabi niya? Hindi naman daw dapat isa publiko ang SALN. Binaluktot niya mga kaibigan na dapat ay isa publiko. Ang sabi niya, hindi naman daw dapat isa publiko kung gusto lang daw ng government official. Bakit niya ginawa yon? Kasi si Duterte, ang nag-appoint sa kanya ay ayaw magpakita ng SALN. So parang ang ginawa ni Martires ay parang sinuportahan niya yung tao, yung presidente na nag-appoint sa kanya na ayaw magpakita ng SALN. So siya rin, mga kaibigan, sinabi niya, hindi naman daw kailangang magpakita ng SALN ang mga government official kung gusto lang daw. At patungkol naman sa confidential funds, binigyan din niya ng reason. Ang sabi niya, kaya nga confidential kasi hindi daw pwedeng ipakita. See? So sa panahon po ni Martires, wala po tayong nakikita na pag-usad ng mga issue na mga kaso na isinasampa sa kanya. Wala po tayong makita na magandang improvements kasi nga parang puro ang nangyari ay pagpoprotekta sa mga interes ng mga Duterte. Ito po yung nangyari. So ngayon mga kaibigan na may bago na tayong ombudsman sa katauhan ni Secretary Boying Rimulya ay maasahan na natin guys na itong si Secretary Boying Rimulya ay talagang gagawa at meron tayong makikitang resulta. Remember mga kaibigan, ang kaso ng mga nawawalang sabungero na never umusad sa panahon ni Duterte. 'Di ba? Kasi pinagtatakpan, kasi takot kay Atong Ang na makapangyarihan na isang billionaire. Takot si Duterte. 'Di ba? Never umusad ang nawawalang sabungero sa panahon ni Duterte. Pero pagpasok ng Marcos administration at hinawakan ni Secretary